Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Camartes TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Kapapasok lang na balita kung saan ay Pangulong Bongbong Marcos matindi ang ginawa dahil nagawa nitong paamuhin ang 40 bansa para kumampi sa kanya sa usaping West Philippine Sea. Pangulong Bongbong Marcos, siya lang ang nag-iisa at bukod tanging Pangulo ang nakagawa nito. Pero bago ang lahat mga kamarites, kung sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Camartes TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na aming i-upload in a future. At yun na nga mga kamarites, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang inilabas ng Republic of the Philippines sa kanilang official website PNA 2016 arbitral ruling legally vending EU, 16 other states, Manila, the European Union and other 16 countries have renewed support for the 2016 arbitral ruling that invalidated China's sweeping claims over the resource-rich South China Sea. The award of the arbitral tribunal is a significant milestone which is legally binding upon the parties to those proceedings and a useful basis for faithfully resolving disputes between the parties. It read, the decision which upheld the Philippine sovereign rights and jurisdiction in its exclusive economic zone serve as the twin anchors of Manila policy and actions over the West Philippine Sea, which is the official designation by the government to the parts of the South China Sea that are included in the County EEZ. And its statement, the EU reaffirmed its commitment to secure free and open maritime supply routes in the Indo-Pacific in full compliance with international law as reflected and unclosed in the interest of all. End quote. Matapos ngang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang di mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang inaing at komento sa mundo ng social media and the netizens posted ayon kay Ibrahim Mana, hanggat hindi napapalis ang China puro salita lang at drawing pa, kailangan mapaalis. At ayon naman din kay Hole Tribo, kahit 1 milyon pa ang kumampi sa Pinas kung hanggang salita lamang ang lahat without action, so what the sense while China is continuing doing their sarcastic action in the WPS. If they want to help, dapat tulungan nila ang Pinas na maitaboy ang mga barko ng China sa may Palawan, bagkos dumarami pa. So nasaan ang sinasabi mo tulong? Ano, laway lang, funny lang diba? At ayon naman din kay Frank Doctora, baliwala ang arbitral ruling na yan. Kung hindi pumapayag ang China, kailangan kasama din pumayag ang agreement ang mga Southeast Asian nations tulad ng Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, Thailand at Taiwan kasi may claims din sila sa WPS. Kahit anong sinasabi mo sa dating PRRD, maganda ang ginagawa niya sa Pinas. At ayon naman din kay Dang Metro, tanggapin man o hindi ng mga kritiko niya, pero ito ang katotohanan na tunay na responsable ang ating Pangulong Bongbong Marcos and he is truly in the right track. We are continue praying for him and the success of this nation. God bless us all. God the Philippines. End quote. As the State
through the Maharlika Investment Fund or MIF will be engaging unjustifiably in an economic activity, risky investing, which is best left to the private sector, sabi po ni Pimentel sa kanyang statement. So ang ibig sabihin mo po, Senator Coco Pimentel, mas may tiwala ka pagdating sa investment sa pribadong sektor kaysa sa gobyerno. Kung wala kang tiwala sa gobyerno, bakit nasa gobyerno po kayo? Di ba? Dapat mas may tiwala ka sa mga taong gobyerno because you belong to the government. At ang gobyerno ang pinakang malaking korporasyon. Di ba? Trilyon-trilyon yung budget na pinag-uusapan ninyo. Kung inefficient yung mga taga-gobyerno, yun sana, mga kababayan, yung ating gobyerno, bankrupt na sana. Di ba? Bakit patuloy na nag-exist ang ating gobyerno kung wala kang tiwala sa mga financial experts ng ating gobyerno? At isa pa, sabi mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito'y patatakbuhin ng mga best financial experts and economists galing sa pribadong sektor. May organizational structure. Of course, ang chairman nito, mga kababayan, yung finance secretary. Bakit wala kayong tiwala sa finance secretary ng ating bansa? Of any administration for that matter? Galit kayo kasi ang nakaupo sa ngayon, yung mga Marcoses, hindi naman po permanente yung mga Marcoses sa pagpapatakbo ng ating gobyerno. Pag nanalo kayo mga dilawan, di kayo naman. Then the finance secretary ng mga dilawan, sila yung papatakbo as chairman. Malinaw sa organizational structure. Dapat kung wala kayong tiwala sa mga taga-gobyerno, di magsipag kayo, magpribado na lang kayo. Umalis kayo sa gobyerno. Wala kayong tiwala sa inyong mga kasama. 19 senators ang nagsabi, maganda ito, Ayaw ninyong irespeto. Until today, talo kayo sa botohan, landslide vote, in Congress and in the Senate. Kaya nga naging batas. You see? So parang sinasabi mo, mas magaling ka sa 19 senators. Huwag kami, Coco. Mas magaling ka sa 19 senators, mas magaling ka pa sa ating Pangulo. At mas magaling ka sa mga members ng Congress. You see? So kayo lang ni Risa ang magaling. What? Kayo yung hindi matunawan until today. Si Amy Marcos nang matalo po sa kanyang posisyon, hindi na lang na bumoto. Nirespeto niya. Pero kayo until today ayaw ninyong irespeto yung majority decision. Nagsenador pa kayo. So sabi rito mga kababayan ni Kokorokoko, Pimentel called this as madness as he reiterated that the creation of the fund is not well planned. Hindi lang planadong mabuti. Napakatagal na itong plinano ng mga Marcoses. Nawan sila mga kababayan. Hindi lang sinasabi sa atin, siyempre pag-iinitan. Di ba? Kaya nga ang titulo nito, Maharlika Fund. Matagal na ito. Panahon pa ng kanyang tatay. Panahon pa ni Apo Lakay, talagang gusto niya itong Maharlika Fund. Kaya, nang makaupo si Junior, yung ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., ito yung landmark legislation na gusto niyong maipasa para mabilis yung pag-angat ng ating ekonomiya. Inggit lang kayo siguro. Wala kayong ganitong landmark legislation. Siya lang ang nakagawa nito. He added the government has no excess funds or revenues that can be used to back up and fund the MIF, and that the use of money from the state banks will disturb the status quo. What? Ang mismo nagrekomenda nito, yung mga financial experts natin, economic managers natin, mga bankero mismo. Mas magaling ka pa sa mga bankero ng bansa.
Nirecommend nila ito. Tuwang-tuwa nga sila. Pati yung mga potential investors. Mas magaling ka pa sa mga investors ng mundo. Bakit? Mas mayaman ka kaysa sa kanila. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.